Marami pa rin po ang hindi kumbinsido na si Cabral yung nasa loob ng golden foil. Kasi, although ibinalita na naibalik na sa QC at nakaburol na ngayon, panoorin natin maya-maya yung video, nakaburol na, parang hindi naman open casket or wala, ang higpit ng security. Maybe yun talaga yung gusto rin ng pamilya, no? Pero, hindi basta-bastang tao si Cabral eh. Dapat nga inaalaw ang media to cover the... Bawal ba? Nakunan ng footage ng media? Right? Bawal bang tutukan ng camera yan? Against ba yan sa kanilang standards or whatever? Bawal ba yon? I-ere? Anyway, I don't think so. Di ba yung nasa glass coffin naman na bangkay noon ni Marcosinho, nakukuha na naman ang itsura, napipicturean naman. Kahit picture lang kung bawal i-video. Hindi pwedeng magpaka-higpit-higpit din yung pamilya ni Cabral kasi kailangan, marami nagdududa. Even the media, di ba? Para lalong maging reliable ang media, kailangan makuha nila ng footage yun kahit picture. Na si Cabral ngayon nasa loob ng at kahit pa sabihin mo na basag yung kabilang mukha nun, kaya naman i-reconstruct yun ng ng makeup and whatnot, di ba? Or kahit na lagyan mo yun ng, kung lubog talaga yung sintidong kabila, kaya naman yung lagyan ng parang pati ba yun or what? Masilyahin, masilya. And then make-upan. O kahit nga pikein ng wax figure yun no? Kahit na iba yung itsura, we don't know. So marami pa rin po naghihinala na baka hindi si Cathy Cabral yan kasi again mga kababayan, kung siya ay tigok na, sino ang higit na makikinabang kung tigok na siya? Sino yung, di ba? Siyempre yung mga politikong pwede niyang pangalanan. At dahil tigok na siya at hawak nga ni Leandro Leviste ang mga documents na pag-aari niya, kadaling i-pressure ni Leandro Leviste or hindi naman although mukhang katulad ni Kiko Barzaga, si Leandro Leviste ay congressman ng Batangas 1st District na parang matino. But still yung nanay niya kahinahinala. Hindi pa rin po buo at palagay ang loob ko kay Leandro Leviste. Okay? Nanay niyan may something. I don't think so. No? What if si Leandro Leviste, kung ano yung hawak niyang document, ay i-pressure ng kung sino man, i-pressure ng powers that be. Alisin mo yung mga pangalan namin dyan, or burahin mo yung mga documents na involve ang pangalan namin dyan, plus yung pangalan ni Sandro, at kailangan may i-alter ka na or may i-edit ka na documents dyan sa hawak mo na nakuha mo from Cabral. Ang ilagay mo dyan ang mga Duterte. Ang mga Duterte yung mga nakinabang sa mga nakaw. Since si Cabral ay 40 years na sa gobyerno, inabot naman na ni Cabral si Arroyo, right? Was it Arroyo? O inabot niya si Ngoy-Ngoy, inabot niya si Duterte, si Digong. Ganun sasabihin, no? Oh. Kailangan ang mga makita dyan sa mga hawak mong documents, ang totoong mga salarin, pwede talaga magamit. Hindi na kasi si Cabral ang may possession ng document eh. At bakit ibinigay ni Cabral yan kay Kay Leviste. Ay batang congressman yan. September, nakuha ni Leviste yung mga hawak ni Cabral. Mukhang plano ito mga kuya. Kung si Cabral ay katulad ni Zaldico na nag-abroad at nagtago, pwedeng i-cancel yung passport niya, mapipilitang magkunwaring i-cancel yung passport kung kasabwat talaga siya sa nakawan eh. Kasi nga dumadaan kay Cabral ang lahat ng mga politiko para ma-approve yung kanilang insertions at ma-release yung pondo. Ma-approbahan yung mga in-insert nilang projects. Mag-aaliluya sila kay Cabral. 'Di ba? Even si Cabral, kumukontak daw yan ng mga senador. Meron po ba kayong gustong ipasingit? Usapin niyo po ako at magagawan ko po ng paraan. That's how powerful she is. So, pwedeng kakontsaba siya sa nangyayaring kalokohan. At kailangan yung katalinuhan niya, siya nga raw yung gumawa ng allocable formula, di ba? Kung allocable or non-allocable, siya yung parang niyan. Siya yung brainchild. O kung pwedeng, tawag doon, harangin yung insertion mo or mai-release ka agad. O magagawa niya ng para na sabihin, dapat maaprubahan niyo pala, nabigyan siya ng komisyon. Right?
or may pinangako sa kanyang politiko. Ngayon kung ikaw naman politiko na wala siyang mapapala or maybe kaaway ka, ay hindi yan gagawin niya ng paraan. Naku, hindi talaga pwedeng isingit yung sa'yo, pasensya na eh. Ganun, no? So, powerful si Cabral. Okay? And baka kailangan ng Niwi administration ang galing at talino niya. Pwede namang nasa dark chamber yan siya eh. Pwede naman siyang tagapayo, di ba? Buhay pa siya, tapos tagapayo lang siya. Kailangan yung kanyang expertise and wisdom para yung mga susunod, kasi nabulgar yung corruption eh. Oh. So may makikinabang pa rin kapag buhay siya. Pero palalabasin na patay na. Also, kung talagang patay siya or kahit na hindi siya totoong patay, pero ayan na nga ang narrative na patay na siya, di ba? Nakuha yung bangkay. Wala nang pressure na katulad sa mga pamilya ni Zaldico na pwede pang iharas. Baka merong arrangement, mga kababayan eh. Baka merong, di ba, tawag doon, may kasunduan. Tapos, after kasunduan, sabuatan na. Pwede, no? Parang, kasi kung patay, halimbawa nga, palabasin na patay siya, hindi na ipapressure yung pamilya. Pababayaan na, right? Yun lang, kukunin lang daw yung gadget, kuning-kuning. Pero baka kunwari, bumigay na rin sa pressure, binigay na rin. Para tahimik na, bigay na. Pero sabihin mo yung katulad ni Zaldico, halimbawa ang si Cabral ay buhay at nagtatago, ang anak niya ihaharas, ibubuli anak niya, even yung husband niya. Walang hiya yung nanay yun, nagtatago, involved pala sa corruption ha, o aaway-awayin. Baka samsamin pa yung kanilang properties. Whereas kung tigok na siya, I think maliit yung chance na bawiin kung ano man yung yaman niya. Right? Katulad ni Zaldico na pwedeng i-freeze yung assets. We don't know, kaya bang, or gaganunin ba ang pamilya ni Cabral after na deadball na nga siya? So, eto po yung news, mga kababayan. Kasi kung sa buwatan ito, going back, no, bago natin panoorin yung news, kung ito'y may sabwatan, pwedeng ganito yan eh. Hindi na ako a-attend ng Senate hearing, palalabasin kung gusto ko, pero hindi rin ako tatakas, ganun ano. Pero kailangan, tatahimik ako, gawan natin ng paraan, 'di ba? Magpapakalayo-layo ako or wherever, hindi na ako makikita. Huwag nyo lang ihaharas yung pamilya ko. Hindi ko ilalabas yung mga kopya ng documents na ikinalat ko na sa iba. Kahit yung documents na hawak ni Leandro Leviste, yung batang congressman from Batangas, hindi yun kumpleto. Or kausap ko na siya. Makikipagtulungan siya sa inyo kung meron kayong gustong ilaglag, huwag nyo lang akong patayin. Huwag nyo lang iharas yung pamilya ko. Pag-usapan natin, ano ang pwede nating gawing plano para hindi na ako, di ba, mag-testify laban sa inyo and hindi na ako importante sa investigasyon na ito. Di nagplano na sila. Baka nagplano, sige, palabasin natin na nagpakamatay ka or namatay ka. Kasi kung palalabasin na siya ay pinatay, siniwi ang mag-iinitan. Siniwi, si Tamba, si Sandro Marcos. Yan yung, si Lisa Tanas. Yan yung pag-iinitan eh. Kaya instead na palabasin na chinugi siya, baka pinalabas na lang na aksidente. Pero dapat yung aksidente niya, yung hindi mabubuklat yung kanyang bangkay. Kaloka mga kababayan, no? Anyway, pakinggan muna natin yung news. Nakaburol na sa isang funeral home ang mga labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. At live, mula po sa Quezon City, nagbabalik si Rainiel Pawid. Rainiel, magandang hapon. Kamusta ang sitwasyon dyan? Dre, pasado alas 11:30 nga kagabi ay nailabas na doon sa funeral house sa Baguio City yung mga labi nitong si dating Undersecretary Catalina Cabral. At pasado alas 3 naman, kanina madaling araw ay nakarating na nga ito dito sa funeral house naman sa Quezon City. At sa buong maghapon ay naging mahigpit yung seguridad nga rito. Yung sa mga guard pa lang ay tinatanong na agad kung saan papunta. Pero nakakuha tayo ng impormasyon mula doon sa lobby, no, doon sa receptionist na rito nga, confirmed
na dito nakaburol itong si Cabral, pero kinakailangan muna ng approval mula doon sa kanilang kaanak kung makakaakyat o makabibisita. So ibig sabihin, daraan muna papasok doon nga sa family yung makakapunta nga doon sa wake. So far, ayan yung mga impormasyon. Pero kanina, privately, ay may mga nakausap na tayo na mga kamag-anak o close family friend naman nitong mga Cabral na bumisita na rin dito, no? Pero nagpa-off cam sila. Pero sinabi nila na tuloy-tuloy nga yung kanilang suporta sa ngayon. Balikan natin, Dre, yung mga nangyari kagabi bago nga ma-release itong mga labi nitong si Undersecretary Cabral, no? Nung una ay for the whole afternoon, no, for the whole day rin sa Baguio City ay wala pang inilalabas na release order o release paper yung ilan sa LGU at ilang PNP, no, para nga tuluyan ng madala rito. So few hours from that ay kasabay na rin, no, nung gabi ay hinalughog na rin ng NBI yung isang hotel kung saan sila huli raw na nanaluyan nga nitong kanyang driver. So Also mga kababayan di ba merong isang specific drug or maybe several na parang ituturok sa'yo and then mapaparalyze ka. As in, deadball ka. Wala ka na ring heartbeat or something. Pero maybe naglalast lang yun ng couple of days. And then after, baka tuturukan ka na ng epinephrine or whatever. And then mare-revive ka na. May ganon, may drug na ganon, di ba? Na parang kunwari, tegi ka, pero buhay ka naman. Parang yung mga vital organs mo magsa-stop talaga. At pwede rin naman na siya yung nasa loob ng kabaong at saka sa burol. O papayagan natin ng public viewing. Diyos ko, ating para-paraan sila. Pwede, no? Pwede. Maraming paraan kung hindi mo sila para-paraan. O, tapos may mga makakita. Hindi, si Cabral talaga kita namin. Katawan niya yun, nandun. Lahat kita. Pati pores kita namin. Siya yun. Pero kaya palang i-revive after few days. Di ba may ganong drug na nilalagay sa mga gustong magkunwari na deadball na? Oh, anyway, let's continue. Technically, hand-in-hand nangyayari, no, yung paggalugan ng mga ebidensya nung gabi at yung paglabas din pala nitong bangkay ni dating Undersecretary Cabral. At kinaumagahan nga ay binalikan namin doon sa may site, no, doon sa may Tuba Benguet, yung pinangyarihan kung saan siya nahulog. Di kumparin yung bibig ng forensic team kung ano nga ba yung mga nakita nila. Pero kanina, yung one good thing na nakita natin ay in-examine nila ulit yung mismong inupuan at tila nagsukat sila kung doon nga sa pinagyarihan ng pwesto ay tugma kung saan naman bumagsak yung katawan nitong si dating Undersecretary Cabral. Dre. Colonel, di ko alam kung nakausap mo yung pamilya at mga kaibigan ni Undersecretary Parang nakita ko may punit yung foil. Tama ba? So kita naman yung bangkay. Parang pinunit nila yung foil Sandali. mo yung pamilya at mga kaibigan ni Undersecretary Pinagyarihan ng pwesto ay tugma kung saan naman bumagsak yung katawan nitong si dating Undersecretary Cabral. Dre. Colonel, di ko alam kung nakausap mo yung pamilya at mga kaibigan ni Undersecretary Undersecretary Cabral. Pero kung nakausap mo man, nabanggit ba sila? Nakausap ba nila bago yung nangyari nga yung trahedya kay former Yusek Cabral? Yung doon sa asawa ni former Undersecretary Cabral, una niya nang sinabi na a day before nga pumunta ng Baguio City itong si Cabral ay nakausap niya ito at sinabi na mag-a-unwind nga lang sana doon sa Baguio City. Pero yun na raw yung huli nilang pag-uusap bago pa nga niya dalhin na o puntahan na yung mga labi ng kanyang asawa doon naman sa Baguio City. And all throughout, dito naghintay na rin sila. And yung mga nakuha natin, no, from our sources na information, yung mga nasa loob ngayon ay yung anak, yung asawa, at yung ilan gang malalapit na kaibigan. So technically, Dre, no, yung nakita natin dito kanina sa parking, privately nakausap natin, may dalawang set ng kaibigan na yung dumalaw sa ngayon. Andre. Nakatutok ka dyan, alam ko, at mag-iingat ka, babalitaan mo kami. Maraming salamat. Live po mula sa Quezon City, sa nakabural sa funeral home, mga labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Okay, so
Ito yung masungit. Ito, Maslog 2.0 rabaga ito mga kababayan. Meron talagang mga convinced na hindi si Cabral yon. Unless makikita siguro nga mga kababayan no na despite that kind of drug na pwede namang magkunwaring bangkay ang katawan niya. But if ever nga na buhay siya, ay may mga naghihinala na baka ginaya rin ni Cabral itong eksena nung dating involved sa textbook scam na nagkunwaring patay na or nabalita pati na patay na pero nakita sa US at actually umuwi ng Pilipinas, nagstay lang sa US. Maslog 2.0, why Cabral's death smells like a family cover-up, sabi ng Assorted page. Former DPWH Undersecretary Cabral dies days after corruption summons. Bago siya pinatawag sa ICI, hindi na siya pumunta, tapos namatay. Echoing Marian Maslog's 2019 fake death that dodged 24 million graft conviction for 5 years. Nagnakaw siya ng 24 million, so nagkunwari siya at pineke niya yung kanyang kamatayan. Si Marian Maslog, yung babaeng retoke yung ilong katabi sa picture ni Cabral. Ayan. Ito yung dating mukha at nag-iba ng pangalan to, Rodriguez na nga yata yung pangalan. Ayan, pangungpango, nagparitoke. Okay? Pineke yung kanyang kamatayan. May death certificate na kaagad, inatake raw sa puso. Naging, ano pangalan niyang bago? Ang alias niya ay Marianne Smith. Hindi, ano yung dating pangalan nito? Si Maslog? Ano dating yung pangalan? Marianne Maslog. Naging Marianne Smith. Okay? Ganun ba? Ito na siya ngayon. May retoke ang ilong. Bumalik siya as Dr. Jessica Francisco. Bumalik siya as Dr. Jessica Cese Francisco, posing as a medical expert in Alice Guo's Pogo Network Senate probes. Nalaman yung kanyang fingerprint, nag-match sa mga scams o na booking. 24 million lang yung ninakaw pero nagkunwari ng patay. Ito pa kayang si Cabral na bilyones. Yun yung logic nitong post ng Assorted. Okay. So, naghihinala rin sila mga kababayan sa sequence of events. Alam niya ang napakaraming bagay pagdating sa corruption sa DPWH at saka sa mga ghost project, pero biglang patay na siya ngayon. Ayan. Siya raw ang gatekeeper ng 540 billion na flood control corruption, namatay pagkatapos ng 3 araw na siya ay hindi umattend sa hearing ng ICI. So, umabsent, tas namatay after 3 days, sabi ng Assorted. So, ayan. Nilagay nila yung kanyang background or yung kanyang credentials. 'Di ba? Sabi daw ni Bernardo, si Cabral oversaw 1 trillion in flood control irregularities. Spanning 15 years across multiple administrations. 15 years, so inabot nga mula kay Ngoy-Ngoy hanggang kay Pangulong Duterte. Nagbibigay raw siya ng 5 billion per year kay Secretary Bonoan, yung natanggal din na secretary na pinaltan ni Vince Dizon. Based on Bernardo's testimony, the kickback split was 75% to Bonoan, 25% to Bernardo and Cabral. May komisyon siya doon sa ano yan? Kung 5 billion kay Bonoan, anyway, never mind the numbers. She had institutional memory of who got paid, when, and how much. So alam niya kung sino yung mga nababayaran. Ang allegation sa kanya, she controlled allocables with total influence and authority. I personally delivered cash to her Quezon City residents multiple times. Sabi ni Bernardo. Sabi ni Lacson, she solicited budget insertions for the 2026 budget. Ganon? So, nagbi-message nga raw sa mga senador, no? Ayan Senator Soto's staff reported Cabral told them to insert whatever
you want. So, kumbaga sabi niya, sabihin mo kay Soto na maglagay ng insertions, ako nang bahala. So, pagka ganun, dapat may komisyon. Maglagay ka dyan, mag-insert ka, ako nang tatrabaho. Ganun daw ang sabi ni Cabral. She was the gatekeeper of trillion peso corruption scheme. She met with legislators from multiple terms. She knew where every peso went. Kakampi kaya ng taong bayan tong assertage or hindi? So ito yung timeline. Noong September 16, ngayong taon, nag-resign si Cabral sa DPWH dahil nga sa eskandalo ng flood control. November 14, si Bernardo ay nag-testify na si Cabral ay may control sa budget insertions. Okay? With total influence and authority. December 11, in-invite si Cabral as a resource person ng ICI, yung binuo ni Ngiwi. December 15, hindi siya naka-attend sa hearing. Bago magsimbang gabi, hindi naka-attend. December 18, nakita na walang malay, 20 to 30 meters below Cannon Road. Nakuha yung katawan niya, wala daw malay. December 19, patay na. Confirmed na, declared na. Yan, 3 days after missing her hearing, at the exact moment, her testimony became critical. So, hindi siya naka-attend. After 3 days na hindi naka-attend, dead ball. Yan. Namatay sa Cannon Road si Cabral, where Marcos inspected and flagged anomalous projects in August. Pinuntahan daw ni Marcos ang Cannon Road. The same projects that triggered her investigation. Okay. In-inspect ni Marcos, ni Ngiwi, yung Cannon Road. Ba't palpak dito yung mga ba't natitibag pa rin? Ano ba kailangan dito? Rock netting, flood control, ano ba? Eric Yap was at that August inspection. Si Eric Yap na yung bago ngayong may-ari ng hotel ni Cabral na yung Ayon Hotel na tinuluyan niya. His assets were frozen for ties to these alleged naka-freeze din yung asset ni Eric Yap. Di ba si Eric Yap, parte yan ng administrasyon ni PRRD? She fell where the evidence was found. Doon siya nalaglag sa kung saan ang ebidensya nakita. Anong ebidensya? Ebidensya ng ghost project. So baka may project supposedly para patibayin nga yung mga landslide sa Cannon Road. Doon siya namatay. Ano raw? Cabral's family initially resisted autopsy, ayaw pumayag ng asawa, di ba? And DNA testing. Police handed her cell phone to the family. Binigay ng police yung cellphone niya. Ba't nakuha dun sa pinaglaglagan ng bangkay niya? A procedural lapse that resulted to the relief of, kaya pala nirelieve sa pwesto yung 3 pulis, ibinigay yung telepono. So baka nakuha sa either sa hotel or doon sa bangin. Okay? Tapos imbes na hindi pakialaman or imbes na i-preserve as evidence, sinuli sa pamilya. Hindi natanggal yung pulis. Siguro galit na galit nga sina John Vic, bakit hindi napunta sa kanila yung gadgets. Kaya nga pinipressure, sabi ni Leandro Livista, di ba, pinipressure yung pamilya. Ba't ibigay nyo yan kung gusto nyo ibalik yung bangkay ng nanay nyo or asawa nyo. Authorities overruled the family's decision. Autopsy proceeded. Ayaw ng pamilya na bulat-latin yung katawan, nagpa-autopsy pa rin. Proceeded Saturday morning. DNA results confirmed that remains belong to Cabral. Kinonfirm na DNA na kay Cabral ngayon kasi may DNA test na nga raw. But the ombudsman still demanded the return of her cell phone, the same ombudsman that Cabral visited a few weeks ago. For a private citizen, resistance is grief, but the 540 scandals key figure who died 3 days after skipping her ICI hearing, the confirmed identity only sharpens the question. Okay. Bakit nga naman nawala agad? Chinugi or nagpakamatay? Okay. The ombudsman immediately ordered authorities to take custody of and preserve Cabral's cell phone and other gadgets. The purpose? Ano ba ang dahilan? Gustong-gusto makuha yung gadget? Acquire possession of the list of projects in her devices
and who the proponents are. Gustong makuha yung listahan. 'Di ba? Ng mga tao na may mga projects ng yung mga insertion nga, baka maging ghost projects para sa next year's budget and lalo na yung sa ngayong taon. Gustong-gustong kunin yung gadget. So, yan. According to several accounts, Congressman Leandro Leviste allegedly forced entry. Inaakusahan si na pinwersa ang opisina ni Cabral. Ano ang role ni Leviste dito? Kasi sabi niya binigay naman daw sa kanya eh. Now he claims he was given express permission and no one can say otherwise. Actually, yung sabi ni Leviste, kapag inutusan daw siya ni Vince Dizon ng DPWH na ilabas yung listahang hawak niya galing kay Cabral, ilalabas niya. Best witness is a dead witness. They can't cooperate, they can't name names. There will be no further testimony about allocables, no more details. Best ano ba yun? Best witness ang patay na witness. Ano ba yun? Hindi nga eh. Patay nga eh. Patay na. So, kung ano man yung narrative ni Leandro, pwedeng mabago. Hindi siya si Cabral. Kahit pa sabihin niyang legit, hawak niya, pinagkatiwala sa kanya or nakuha niya, whether by force or binigyan siya ng kopya, sana si Cabral meron pang ibang binigyan ng kopya. Kasi ano yung authority ni Leandro Leviste para mahawa? Magkaibigan ba sila ni Cabral? Close ba sila? Paano niya nakuha? Right? The investigation continues, but without the person who knew the most, the timing is convenient for those she could have exposed. Apaka-convenient nga raw naman. Anyway, yeah. Tamo iba itsura ni Cabral, Or maybe na-haggard na lang talaga siya, no? Kasi gray, parang masyado ng bleached yung hair niya. And maputla siya sa Senate hearing ba yun? Or sa hearing na natinan niya. Haggard, yung itong picture na nasa thumbnail natin. Yan. Ibang-iba, di ba? Wala siguro siyang makeup dyan or walang lipstick. And then, maybe may retoke na siyang konti dito pero hindi pa full-blown yung retoke. Medyo pango pa yung ilong eh. Malapad pa yung ilong, yung labi, medyo hindi pa ganun kabirit or I don't know. Yeah. So, ano sa palagay niyo mga kababayan? Tsugi na talaga si Catalina or Cathy Cabral? Bangkay ba niya talaga yon? Aksidente lang ba o nagpakamatay siya? Mga kababayan, ang taong powerful ay hindi magpapakamatay. Kahit na, tapos ano pa, sabi mga pitlawan nagsasabi, kasi pinressure yan ng Marcos administration, pressure din siya sa mga Duterte kaya nagpakamatay na lang. Or maybe pinatay pa nga yan. Pwede kasing pinatahimik talaga siya mga kababayan. Pwedeng chinugi siya, pwedeng siya yun eh. Right? We'll see. Ano pa kaya ang kayang pagtakpan ng mga politiko at ng mga demonyo? Kasi kung tatanungin yung mga kababayan, hawak niya ang power para sirain. Just like how powerful right now is Leandro Leviste for possessing the documents that Cabral has. Right? Kung ilalabas ni Leandro Leviste dyan, yung powers that be, yung tambaluslos, yung babaeng ahas, yung iwi. Tapos ang maliligayang araw kung ilalabas ni Leandro Leviste. Pero kung piling-piling pirasong documents lang ang ilalabas niya, tas baka mamaya edited pa, ang pwedeng mapahamak dyan ang kalaban ng powers that be. Pwedeng malaglag dyan si VP Sara, pwedeng malaglag ang mga Duterte. Kasi si Cabral ay hindi lang sa panahon ni Ngiwi nakaupo sa DPWH. Simula pa sa panahon ni Ngoy-Ngoy hanggang kay PRRD. Pwedeng ilaglag si PRRD. Si Ngoy-Ngoy hindi na pwedeng ilaglag dahil dead ball na. Isa pa rin yun, mga kababayan. Bakit hindi natin makita, ba't hindi walang public viewing? Or kung meron man na closed casket tapos pinasunog na rin. So, malay natin buhay pa. Malay nyo, buhay pa si Ngoy-Ngoy. Itong mga nai-involve mga kababayan sa matinding nakawan at bilyon-bilyon at korupsyon at kung ano pang kademonyuhan. Parang napakadali, no, na mapapaniwala ang mga tao na sila ay natigok na,
or wala na. Sa ganung paraan matatakasan nila, no, yung iskandalo. So, kung siya ay powerful at hawak niya ang ebidensya, kasi dumadaan sa kanya eh, kung babaliktad siya, pwede siyang chinugi. Right? At hindi magpapakamatay ang taong may hawak na power. She knows how powerful she is, or her statements will be, di ba? Bakit siya magugurgur ng sarili? Eh di lalo pa nga rin mabubuli ang mga anak niya. Ang nanay niyan duwag, ang nanay niyan kurakot, nagpakamatay. Lalaitin ang anak nito. Hindi ba niya iniisip yung sitwasyon ng kanyang pamilyang iiwanan? Magpapasko pa? Agree ba kayo mga kababayan? Hindi basta magpapakamatay ang isang taong may hawak ng power. Unless mahina ang loob, I don't know. Mahina ba ang kanyang loob? Magulo ba ang kanyang isip? Bakit? Hirap na ba siya sa buhay? Eh, nanagana nga siya. Kung tiba-tiba ang datong mo, maraming paraan para makatakas ka, di ba? Bakit ka magpapakamatay? Bobo ba siya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe po kayo.